Hello Leo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Leo. Kunin po natin kung ano lang yung nakarelate tayo, tapon natin yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ko, meron dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa iisang card na to, which means like a failure. Feeling like a failure. Ayusin ko lang po ang aking camera. Medyo tabingin siya. Do you feel like a failure? Pwedeng halimbawa nag-a-apply ka paulit-ulit sa trabaho pero hindi natatanggap, puro rejection. Kung sa relationship naman, pwedeng na-busted ka o kaya parang feeling mo hindi nare-reciprocate ang pag-ibig na iyong sinishare doon sa kakonect mo ngayon. Pwedeng yan ang nararamdaman ni Leo, feeling like a failure, o pwede din naman parehas sa parang yan ng tema this month, feeling like a failure, o kaya totoong nag-fail. Pero tandaan natin na yun lamang ay isang redirection ni God. Okay, nawawalan ng pag-asa. Alam mo, parang parehas kayo ni Virgo. Parang ganito din yung kay Virgo. Kay Libra din. Parang nauubusan na ng lakas ng loob. Uy, parang kay Virgo nga. May King of Wands din siya. Somebody around you may be that manipulative. Medyo big word ang manipulative eh. So, to a lesser degree, pwedeng nag-iimpluwensya sa mga kilos mo, nag-iimpluwensya sa mga goals mo. Itong taon to very dominant, very charming siya, pwedeng creative, pero ano siya, magaling siya, pero medyo bossy siya. Pwedeng boss mo talaga yan. At dahil dyan, parang medyo mahina ang bumababa ang ating self-esteem. Which is so, unusual para kay Leo. So, parang napapaisip ka na, hindi ako to, hindi ako basta-basta susuko sa mga issue, pero bakit biglang ganyan ang nangyayari at ang boss ko, or, tingnan mo, may emperor pa, very strict. Iba naman sa inyo, kung bata ka pa, pwedeng malakas pa ang control sa inyo na magulang mo. This one is somebody older. Pwedeng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, katulad mo. Pwedeng ikaw pala to, Leo. Very, dominant. Very, parang out there. Para sa iba, too much. At siguro nasabihan kang too much. Yung iba sa inyo, pwedeng nasabihan too much at parang nalungkot ka na sinasabihan ka ng ganon. Feeling like a failure, feeling like you're not good enough, or feeling like, dahil too much ka, parang, ikaw, yung, sa Virgo, may sinabi ako doon na parang, yung ibang tao na offend pag sinasabihang too much sila. Pero ang kung titingnan mo yung, kumbaga, mag-empathize ka dun sa tao na nagsabi na too much ka, merong mga tao talaga na hindi ganun ka, very, very empathetic sila. Nararamdaman din nila yung nararamdaman mo. So, kung halimbawa, super excited ka, pero hindi nila yung personal nilang nararamdaman ay hindi excitement, na-absorb nila excitement, pero para sa kanila, there's no reason for me to be excited about. So, too much kung paano nila i-express yun, you're too much. And there's nothing wrong with that. So, wag ma-offend pag sinabihang too much. So, ang point ko is, maaaring ikaw yung on the other end na nasabihang too much. Yung iba sa inyo, pwedeng nasabihang too much, o pwedeng yung iba sa inyo, hindi ka sanay na, kasi everybody likes you. Very likable ka, Leo, eh, and very, kahit pa magtago ka, makukuha mo talaga yung attention ng ibang tao. Hindi ka mahirap, mapansin. Ganun si Leo. And parang, para masabihan kang too much, ay parang offensive talaga siya. Kasi parang, ikaw lang nagsabi sa akin na na, na may problema ka sa akin kasi everybody likes me. Yung gano'n. Pwedeng ikaw yon. Yung iba sa inyo ay gano'n na type of Leo na sabihan ng too much. And dahil doon, maybe you feel like you're in a bad situation. Dahil doon, na feel mo you are like a failure. So, kung ikaw yung King of Wands na yan, yung very dominant, bossy, maaaring you feel like nagigilty ka na
nagigilty ka na ganun ka, but at the same time, napapaisip ka na parang, I shouldn't apologize for being who you are, who I am. So, which is true. Pero maganda din na, it's either you find your tribe, or, pahinga muna kayo ng taong ito na nasinabihan kang too much. Energies could be interchangeable, Leo, ha? So, pwedeng ikaw yung too much, pwede din na you find somebody too much. Basta may presensya ng isang tao na very strict and stern. Pwede din na iba sa inyo, very classic to. Kung bata ka pa, yung iba, sample lang to ha, hindi ko sinasabi na applicable to sa inyong lahat. Example lang ng energies na napipick up ko dito. Yung classic na kwento ng hindi ka pa out sa parents mo at yung daddy mo na very kumbaga sarado kong religious, very religious, let's say INC ganyan. Hindi ka pa out sa parents mo and yung tatay mo, example lang to again, yung tatay mo parang nakakaramdam na parang you're too flamboyant and you're too much for them. Pwedeng ganun. Kasi ito ay presensya ng isang authoritative na figure. Very strict and stern. Yan dalawang yan. Very bordering controlling. Kung hindi ikaw yan, may presensya ng ganyan na tao sa paligid mo. And maaaring yan ang nagiging dahilan kung bakit ka na panghihinaan ng loob, you feel like a failure na panghihinaan ng loob, at hindi mo fully ma-express ang iyong sarili. Which is very, 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 very unusual for a Leo. Page of Wands. Siguro, yung iba sa inyo, kung ito nga ay an example of um, gay expression of oneself, yung iba sa inyo, you feel like you are trapped in a box, nalilimitahan ang mga gusto mong mangyari o gusto mong gawin sa buhay. And so, parang this August, mapapaisip ka na parang I should find my tribe. I should join a community where I feel na I belong. Medyo dinadoubt mo yung sarili mo kasi nga yung nakalakihan mo o yung current na environment mo ay nare-restrict ka o nailalagay ka sa kahon o parang may sinasabi sa'yo na dapat mong gawin which is not aligned with how you see yourself, with how you perceive yourself. So, pwede din na yung colleagues mo, may mga katrabaho ka, and parang hindi kayo match ng gusto mangyari. Oops, sorry sa ingay. Are you restraining yourself? Parang nagtatago. Gustong magtago. Parang gustong mag-vanish. Ganyan ang nakikita ko dito. Kasi may mga tao sa paligid mo. Alam mo, panoorin mo yung Virgo kasi parang parehas kayo na nakuha ng cards. Queen and King of Wands. Pwede din naman na this is a relationship. You are in a relationship with somebody na kahit too much siya, unapologetic siya for being who or she is. Pero ikaw, alam mo na you don't have to apologize for being who you are, pero you hindi mo mapigilan na gusto mo mag-apologize for being who you are. Hindi ka pa fully nakaka-connect or hindi ka pa fully confident in expressing yourself. Medyo may struggle pa si Leo sa part na yon. And parang ayun, tingnan mo, nakatingin siya sa malayo. Parang naisip niya palang, gawin ko to, gusto kong gawin yan, pero hindi pa malakas ang loob para i-pursue yung bagay na yon. Pwede din naman, ayun nga, kung sa career, kung hindi to related sa expression of your gender identity, pwede din naman na yun sa work, hindi mo fully ma-voice out kung ano yung tingin mong tama. Probably because yung sensibilities mo o yung mga kinalakihan mo na mindset ay totally iba din sa kung dun sa bagong ginagalawan mo ngayon. Nice. Merong Ace of Pentacles. Alam mo, may isa pa akong scenario na nakita dito. Pwede din na yung iba sa inyo ay recently nawalan ng loved one. Let's say, lolo mo nag-pass away. Tapos, very parang pwede din na walang makarelate dito pero nakita ko lang. Nag-pass away yung lolo mo, tapos pinamanahan ka, and then nagtatalo-talo
sa paligid mo yung family example at sinasabi na hindi ka naman deserving na mapanamanahan. Hindi ka deserving para makatanggap. So, ang dami sinasabi sa behind your back. O pwede din harap-harapan. Ang dami nang babash sa'yo. And sometimes you feel like, may mali ba sa akin? Dinadoubt mo na yung sarili mo dahil doon. Or gusto mo na lang magtago, gusto mo mag-vanish at umalis na lang kasi nga may mga tao na sadyang harsh makapamigay ng mensahe. Hindi sila supportive o pwede din na um, they're trying to tell you how you're supposed to be. Send sila ng messages sa'yo na masyadong matapang. Pwede din na kino-question mo yung sarili mo dahil sa mga sinasabi na iyon ng mga ibang tao. Accelerate! Nice! Ang mensahe sa'yo ni universe ay go lang. Ride your horse and actually horse ba to? Llama. Stay away from situations na hindi na nagsuserve sa'yo. Kung nahihirapan ka dun sa mga tao na ang daming sinasabi sa harapan mo, ang daming pambabash sa'yo, lumayo ka na dun. Kung meron kang pinapangarap na gawin, aralin, simulan na proyekto, gawin mo na yun. And do it fast kasi it's time to get out of a situation na hindi na ganun nagsuserve sa'yo. Merong bagong dito, bagong ah, new opportunity. Kung ma-offeran ka this August ng isang trabaho, go i-accept mo na 'yon, go mo na 'yan. Kasi merong bagong oportunidad dito na may kinalaman sa pera. Pwede din sa health, health-wise, and move fast. Alis ka na diyan. Sundin mo 'yon. Follow where it leads you. At pwede din na project ito, may kinalaman sa isang creative na endeavor, mag-work ka with teams. And siguro pwede din na yung iba sa inyo, meron ng upcoming na project. Yun nga lang medyo nagdadalawang isip ka how you would present yourself kasi nga in the most recent past ang dami nang nasabi about your personality and napapaisip ka na parang am I too much to people, parang hindi siguro ako magsasucceed kasi ang dami ko ng failures just for being who you are. Pwede din naman na for the longest time tinatago mo kung sino ka talaga and now is the time to get away from a situation na tinatago mo yung sarili mo. Kung ano man tong naiisip mo na gawin, go for it. Mabilis ang mga pangyayari, maraming masasabi and masasabi sa'yo. Pero kung alam mo kung ano yung gusto mo, you will eventually succeed. Pwede kasing yung failure na nangyari in the past, yung failure, pwede kasing nangyari yon dahil nga, yun, hindi ka naging totoo sa sarili mo. So, kung merong mga pagkakataon para i-express mo fully yung sarili mo, i-express mo kung ano yung gusto mo, gawin mo siya. You have to trust your own judgment. Yun yung message niya. So, iwan ko na yun doon. Leo, salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. Like, share, subscribe lamang po. And see you soon. Bye-bye.